Tara par, luto tayo ng pares. Gagawin natin pares yung hindi matamis. Dami kasing may ayaw nung matamis na pares. Tsaka kasi nakakaumay kainin. Tsaka gagawin natin yung medyo masabaw siya. Siyempre, bago natin simulan to, baka pwede ulit manlambing sa inyo. Pinapanood mo to sa Facebook, baka pwede mo i-follow yung page ko. At kung sa TikTok din, baka pwede naman, i-follow mo na rin ako dito. Baka pwede mag-react ka na rin dyan. Wala naman bayad dyan, libre lang naman. Pwede rin naman kayo mag-comment kung ano susunod na lulutuin natin. Ito rin maganda kapag marunong ka magluto. Kumbaga masusunod yung gusto mo kung gaano kalalaki yung sahog. Kaya ako ang gagawin ko dito yung medyo chunky yung beef para solid pa rin yung pagkain natin ng baka. Tsaka minsan lang naman to par. Pagtapos natin maghiwa ng mga karnisin natin sangkalan, tapos hiwain na natin yung mga aromatics niya. Maghiwa na tayo ng luya, sibuyas, bawang. Maghiwa na rin ako ng mga leeks para mamaya dire-diretso na tayo pag nagluto. Pagtapos natin iwain, set aside muna natin sila. Ito medyo swerte, madami akong nahingin taba dun sa may palengke. Libre lang naman tong mga taba ng baka. Basta sabihin nyo lang pwedeng makahingi ng taba. Ibibigay lang nila sa inyo yan. Hindi ko na muna hiwa-hiwain to, mamaya na lang pag pinakuluan na natin. Merong iba't ibang klase pagluto nitong pares. Merong kasi pantamad or pantindahan lang. Yung diretso kulo na lang sila, hindi na nila ginigisa. Pero ako igigisa ko muna to sa mga aromatics niya. Igigisa lang natin sa sibuyas, bawang at luya. Nagisa na natin ng maigi yun, pwede na natin lagay itong mga karne pa. Gigisa lang natin ito hanggang magkulay brown na sila. Tapos naisip ko, lagay ko na rin yung mga taba para mapalasahan na rin natin itong mga kataba-taba na. Tapos titimplahan na natin ito ng oyster sauce. Titimplahan na rin natin ng toyo mga par. Tapos halu-haluin lang natin para kumapit sa kanila yung lasa. Ang bala ko nung una talaga dito is yung hindi masabaw. Yung parang Chinese pares, yung malapot lang. Pero sabi nila gusto nila ng may sabaw ngayon. Kaya ganun na lang gagawin natin. Hayaan lang muna natin magpawis tong mga karne na to para solid yung lasa mga par. Yan, pag okay na nga siya, nagpawis na sila, pwede na natin lagyan ng tubig to para masarap yung paghigop natin ngayon mga par. Tapos papakuluan lang natin yan hanggang sa lumambot na yung mga karne. Napakadali lang naman lutuin ito mga par. Napaka-solid ng mga taba-taba. Hinay-hinay lang din yung pagkain yan mga par. Baka paggising mo, makita mo na si Lord. Pag kumulo na siya, tatanggalin natin yung mga scam na yan. Kasi madumi yung mga yan. Linisin lang natin, hangu-hanguin natin. Hanggang sa luminis yung sabaw. Hindi na natin gagamitin niya, itatapon na natin yung mga yan. Yan, malinis na nga, wala na yung mga scam. Nalagyan ko lang to ng 2 star anis para hindi masyadong maglasang anis siya. Tapos titimplahan ko lang ng asin at paminta yan. At bubuhusan natin ng slurry para medyo lumapot-lapot siya. Pag nakuha nyo na yung gusto nyo lapot, pwede na yan par, kainin na natin yan. Kung gusto nyo ng matamis na pares, pwede nyo naman lagyan ng asukal pa yan par, kaya dagdagan nyo yung star anis. Pero sa akin, okay na yung lasa niya kasi. Ito, pe-plating na natin, gagarnishan lang natin yan ng leeks. Tapos lalagyan natin ng chili sauce mga par para mas solid talaga. Tapos yan, pwede na natin bakbakan yan mga par. Ito naman, kaya natin pa. Kainin ko na to.